Lord, muli Panginoon, gusto ka naming maranasan at makita dahil wala kang katulad, Panginoon, na alam niyo po yun, yung kahit awitin man namin lahat ng awit sa mundo, pero it's not enough to give you our thanks and praises, Lord. Kaya sa gabi ito, Panginoon, ikaw yung aming itinataas at kami po ay lumalapit sa iyo, Panginoon, at dinggin mo ang aming haranang ito para sa iyo, Panginoon. Awitin ko man lahat ng awit sa mundo, di kayang ilarawan ng kadakilaan mo. Kulang ang lahat ng tula, kulang maging mga salita upang ihayag ang kabutihan mo. Awitin ko man lahat ng awit sa mundo, di kayang ilarawan ng kadakilaan mo. Kulang ang lahat ng tula, kulang maging mga salita upang ihayag ang kabutihan mo. Wala kang katulad, wala nang hihigit sa'yo. Wala kang katulad, wala nang papantay sa'yo. Ikaw ang Diyos noon pa man, maging ngayon at kailanman. Sa habang panahon, wala kang katulad. Awitin ko man lahat ng awit sa mundo, di kaya ilarawan ng kadakilaan mo. Kulang ang lahat ng tula, kulang maging mga salita upang ihayag ang kabutihan mo. Wala kang katulad, wala nang hihigit sa'yo. Wala kang katulad, wala nang papantay sa'yo. Ikaw ang Diyos noon pa man, maging ngayon at kailanman. Sa habang panahon, wala kang katulad. Wala kang katulad, wala nang hihigit sa'yo. Wala kang katulad, wala nang papantay sa'yo. Ikaw ang Diyos noon pa man, maging ngayon at kailanman. Sa habang panahon, wala kang katulad. Wala kang katulad, wala nang hihigit sa'yo. Wala kang katulad, wala nang papantay sa'yo. Ikaw ang Diyos noon pa man, maging ngayon at kailanman. Sa habang panahon, wala kang katulad. Wala kang katulad, wala nang hihigit sa'yo. Wala kang katulad, wala nang papantay sa'yo. Ikaw ang Diyos noon pa man, maging ngayon at kailanman. Sa habang panahon, wala kang katulad. Wala kang katulad.
kang katulad, wala nang papantay sa'yo. Ikaw ang Diyos noon pa man, maging ngayon at kailanman. Sa habang panahon, wala kang katulad. Sa habang panahon, wala kang katulad. Sa habang panahon, wala kang katulad. Wala kang katulad. Wala kang katulad. Salamat sa kabutihan mo. Salamat sa pag-ibig mo na wagas at hindi nagmamali o magpakailanman. Lord, kulang ang mga salita, kulang ang mga awit upang ibigay sa iyo ang mga papuri at pagsamba. Pero ito yung isa sa mga bagay na kaya namin ibigay, Panginoon. Yung aming puso sa pag-awit at pagsamba, pasasalamat, na ihayag ang kabutihan mo sa buhay namin, Panginoon. Lalong-lalo na sa panahon ngayon, Panginoon. Kaya, higit sa lahat, ang aming puso ay nagagalak dahil sa mga nakaraang buwan. Hindi mo kami pinabayaan, hindi ginutom man lang, Panginoon. Kaya sa iyo po namin ibinabalik ang pinakamataas na papuri, pagsamba at pasasalamat sa tanging pangalan mo lamang, aming Panginoong Jesus. Amen. Hallelujah. Magandang hapon po sa bawat isa. Muli ay welcome sa ating pong midweek service. Saan ka man naroon, ikaw man ay nasa trabaho, ikaw man ay nasa bahay lang, sana ay makiisa ka sa kantahan at pakinggan mo ang mensahe ng Diyos na atin pong pag-aaralan sa araw na ito. At hopefully, lahat po tayo ay palagi magkaroon ng interest na lumago sa ating spiritual na buhay. Sa oras na ito, ang ating pong pag-aaral ay ating babasahin sa aklat ng Mateo chapter 7, verse 7 to 11. Makibasa po kayo sa akin kung meron kayong dalang Biblia sa inyong katabi. Okay? Humingi kayo at kayo'y bibigyan. Humanap kayo at kayo'y makakatagpo. Kumato kayo at kayo'y pagbubuksan. Sapagkat ang bawat humihingi ay tatanggap,
Ang bawat humahanap ay makakatagpo, at ang bawat kumakatok ay pagbubuksan. Bibigyan ba ninyo ng bato ang inyong anak kapag siya ay humihingi ng tinapay? Bibigyan ba ninyo siya ng ahas kapag siya ay humihingi ng isda? Kung kayong masasama ay marunong magbigay ng mabubuting bagay sa inyong mga anak, gaano pa kaya ang inyong ama na nasa langit? Bibigyan niya ng mabubuting bagay ang sino mang humihingi sa kanya. Pagpalain ng Diyos ang pagkabasa ng kanyang salita sa oras na ito, at atin pong muli ay palaging pasalamatan ng Diyos sapagkat may mga pagkakataon na ibinibigay ang Diyos upang tayo pa rin ay magkaroon ng fellowship even though hindi ito face to face. So tayo po ay nasa tinatawag na distance preaching. So welcome to distance preaching. At ang ating nga pong pag-usapan ay ating binasa sa aklat ng Mateo chapter 7 verse 7 hanggang verse 11. Dalawang bagay po ang nais kong maunawaan natin kapag tayo ay mananalangin. Sa totoo lang, ang pananalangin po ay napakalaking bahagi sa buhay ng isang mananampalataya. Kapag daw ang isang mananampalataya ay palagi nananalangin, siya daw po ay nakakaiwas sa mga pagkakasala o pagkakamali. At kapag naman daw tayo ay nakakaiwas sa mga pagkakasala o pagkakamali, ibig sabihin tayo ay madalas or tayo ay meron tinatawag na devoted prayer life. Okay? So mahalaga na ang ating buhay ay palaging nagme-maintain tayo ng balanced Christian life. At isa po sa pangbalanse sa ating buhay espiritual ay ang ating pananalangin. Sapagkat kung lagi tayong mananalangin, ay palagi nating makikita ang ating mga sarili at mananalamin tayo sa pamamagitan ng ating pananalangin. Na alam natin na every time kunyari bago tayo matulog, kung nagpipray ka talaga, magkakaroon ka ng assessment na Lord, ano ba yung nagawa kong magandang bagay ngayon? At Panginoon, ano ba yung bagay na nagawa ko na medyo palpak? At ano ba o Diyos yung nagawa ko na talaga namang ako ay nagkamali sa iyong harapan? At kapag nalaman mo yung mga pagkakamali mo, meron ka ngayong pagkakataon na humingi ng tawad sa Panginoon. At sabihin sa Panginoon, Lord, patawarin mo po ako. So para ka nang nalamin, na nakita mo yung mali sa iyong larawan, sa iyong pagkatao, humingi ka ng tawad sa Panginoon at tayo ay nilinis ng ating Panginoon. So hopefully tayo pong lahat ay palagi na nag-i-enjoy sa pagbabasa ng salita at sa kanya pong mga kamay ay ating hinahayaan na ang kanyang salita ay magbigay sa atin palagi ng katutunan at inspirasyon para po sa ating paglago sa buhay Kristiyano. So, sabi ko kanina ay napakahalaga ng ating pong pag-aaral sapagkat ito ay may kinalaman sa panalangin. Ang pananalangin ay dapat maging buhay ng isang Kristiyano. Kung Kristiyano ka, ikaw dapat ay merong tinatawag na set time sa pananalangin. Meron kang tinatawag na hour of prayer. Na once a day ay meron kang tinatawag na oras para manalangin. Hindi lamang yung umaga, tanghali, hapon na kakain sa umaga, kakain sa tanghali, kakain sa hapon. Hindi po. Ang ibig kong sabihin, meron ka talagang isang panahon na iniaalay sa ating Panginoon sa kada araw. Na meron kang tinatawag na lifestyle prayer, na kung saan dun mo talaga sinasabi sa Panginoon ang iyong damdamin, ang iyong nais mangyari, ang iyong mga personal prayers. So mahalaga ito. At ito ay dapat closed door kasi ikaw lang at ang Diyos ang talagang nag-uusap dyan. Amen? Ang Diyos ay makikipag-usap din sa iyo in return. Okay? So pag sinabing panalangin, ito po ay literally, prayer means to ask or humiling or humingi. So yun po ang prayer. Ang prayer ay hindi lamang conversation. Prayer is very specific. It means to ask. Okay? To ask. So dalawang bagay ang nais kong i-share ngayon. Tandaan natin na sa pananalangin, alam natin ang Diyos
ay may assurance na tutugunin tayo sa ating mga panalangin. Sabi dito sa verse 8, sapagkat ang bawat humihingi ay tatanggap, ang bawat humahanap ay makakatagpo, at ang bawat kumakatok ay pagbubuksan. Kung alam mo, kapatid, na ikaw ay may personal na relasyon sa Diyos sa pamamagitan ni Kristo, anak ka na ng Diyos. Meron ka ng rights or meron kang karapatan na lumapit sa Diyos Ama sa pamamagitan ni Kristo. Anak ka na ng ating Panginoon, at kumbaga, anuman yung iyong kailangan, anuman yung iyong pangailangan, palagi kang lumapit sa Panginoon. Palagi kang humingi sa ating Panginoon. Tumatok ka, humanap ka, at naniniwala ko na ang provision ng Diyos ay palaging available sa kanyang mga anak. Huwag kang mahiya na lumapit sa Panginoon. Anak ka niya. At anuman ang iyong hilingin ayon sa iyong kalooban, ito'y pagkakaloob niya. Okay? Take note. Ayon sa kanyang kalooban, ipagkakaloob ng Diyos ang iyong pangailangan. Sa totoo lang, akala natin minsan meron kang hinihiling, parang hindi tinutugon ng Diyos ang iyong panalangin. Sa totoo lang minsan, akala mo hindi pa tinutugon. Yung pala, tinugon na, at ang tugon ay no, or hindi pwede. Meaning, tumugon pa rin siya. Okay? Kaya lang, dito kinakailangan mo ng tinatawag na sensitivity. Minsan kasi, pray ka pa ng pray. Yung pala naman, ay sinabi na ng Diyos na no. Kunyari, parang ganito. Nagpipray ka na, Lord, sana po siyang aking maging kapartner sa buhay. Maging kabiyak ng aking dibdib. Pray ka ng pray. Yung pala namang pinagpipray mo, ay engaged na. Napakasakit, Kuya Ede. So, anong gagawin mo? Nagpipray ka pa rin? Hindi. Kinakailangan mo nang tumigil sa pananalangin. Dahil ang sagot ng Diyos din ay no. Maaring ang Diyos ay may inilaan na special para sa iyo. Amen? So, dito, naniniwala ako na kapag tayo lumapit sa Panginoon, ang Diyos merong assurance na tayo kanyang tutugunin. Ang tanong, ikaw ba humingi na sa Panginoon? Ikaw ba ay humanap na? Hinanap mo na ba ang kanyang kalooban? Ikaw ba ay kumatok na? Hindi tayo kagaya ni Juan Tamad na nakatihaya lang at nag-aabang ng grasya. Bilang mananampalataya, kinakailangan natin mabuhay sa pananampalataya. At ang tao na patuloy na humihingi, patuloy na humahanap, patuloy na kumakatok sa paanan ng Diyos, sila yung may mga pananampalataya. They keep knocking, they keep seeking, and they keep asking. Sila yung talagang may pananampalataya. Sapagkat alam nila na ang Diyos ay tutugon. Surely, ang Diyos ay tutugon sa lahat ng lumalapit sa Kanya. Dahil sa ikaw ay Kanyang anak at meron kayong special relationship. Ang Diyos ay merong commitment na i-provide niya ang iyong pangailangan. Amen? Sino ba naman ang ama na kung saan ay magpapabaya sa kanyang anak? Wala naman. Naniniwala ko wala. Naniniwala ko na ang puso ng ama ay palaging i-provide ang pangailangan ng kanyang mga anak. Okay? Pangalawa, verse 9. Bibigyan ba ninyo ng bato ang inyong anak kapag siya'y humingi ng tinapay? Verse 10. Bibigyan ba ninyo siya ng ahas kapag siya'y humihingi ng isda? Tandaan po natin sa pananalangin, kinakailangan specific. Kung lalapit ka sa Diyos, meron kang hihilingin, meron kang hinahanap, or meron kang ikinakatok, kinakailangan specific ang iyong sasabihin. Specific ang iyong hinahanap, specific ang iyong hinihingi, at specific ang iyong ikinakatok. Okay? Ang Diyos ay hindi manghuhula. Pero alam ng Diyos ang lahat ng ating mga pangailangan. At hindi tayo pangunahan ng Diyos sa mga bagay na hindi natin dinidesire. Naniniwala ako na binigyan tayo ng Diyos ng special wisdom
para magkaroon tayo ng tinatawag na chance na ito'y gamitin sa tama. So, hinahayaan ng Diyos na kung anong pangailangan mo, yun ang iyong ihingi sa Kanya. Ang Diyos ay hindi lagi tayo pinapangunahan sa mga bagay na yan. At alam ng Diyos na kung tayo mga anak na niya, meron tayong special wisdom, at yung special wisdom na yun ay ibinigay sa atin ng Diyos nung tayo maborn again. At bukod pa dyan, may salita ng Diyos na pwede nating panghawakan at maging guidance sa ating buhay, sa kung ano ang dapat at nararapat na ating gawin at desisyonan. So, andyan ang Biblia upang tayo bigyan ng special guidance upang hindi tayo maligaw sa ating buhay spiritual. So, atin pong tandaan na kapag tayo lalapit sa Panginoon, dapat lagi tayong specific sa ating mga kahilingan. Hindi pwedeng paghulayan natin ang ating Diyos. Na nasa harapan ka niya, o nagpe-pray ka, at sinasabi mo, Lord, bahala ka na. You know my needs. Alam mo ang aking kailangan. Alam ng Diyos ang kailangan mo. Pero nais ng Diyos na specifically sabihin mo sa Kanya ang iyong gusto. Para din yung bata na lumapit sa kanyang ama at nakatingin siya sa kanyang ama na nanghihingi. Ano naman ang ibibigay ng kanyang ama sa kanyang anak? Nanghihingi lang. Kung sinabi ng anak na, Inay or Itay, kailangan ko po ng pera, pambili ng project. So, yun ang ibibigay ng kanyang ina. Okay? Yung pambili ng project. Pag sinabing, Inay, kailangan ko po ng pambili ng pagkain. So, pambili ng pagkain ang ibibigay. Specific ang panalangin. Specific ang hihingin mo sa Ama sa Langit. Sinabi mo, Lord, ako po ay nasa tamang edad na. Kinakailangan ko na po na maghanap ng trabaho. At bigyan nyo nga po ako ng trabaho. Kahit ano. Hindi. Kung ano yung skill meron ka, kung ano yung pinagtapusan mo, kung ano yung alam mo, yun ang iyong i-apply. Yun ang iyong hilingin sa Panginoon. Hindi pa pwedeng graduate ka halimbawa ng ibang course, tapos ang iyong namang hilingin sa Panginoon ay ibang trabaho. Kung ano yung alam mo, yun ang iyong hilingin. Yun ang iyong ipanalangin na magkaroon ka ng trabaho. Kinakailangan specific. Okay? Kung tayo ng mga tao ay naiinis sa mga tao na kung saan lalapit sa atin at manghihingi pero hindi naman natin alam ang kanilang kahilingan. So, ganun din naman ang Diyos. Kung lalapit ka sa Kanya, be specific. Sabi mo, Lord, kailangan ko na po ng sasakyan. Anong klaseng sasakyan? Baka pag binigyan ka ng Diyos ng Everest, baka sabi mo, Lord, bakit naman Everest ang binigyan mo sa akin? Ang kailangan ko lang naman ay simpleng sasakyan, simpleng van, or simpleng pick-up. Pero bakit Everest ang binigyan mo sa akin? Nasising mo pa ang Diyos. Be specific with your prayer. Be specific with your seeking. Be specific with your knocking, and be specific with your asking. Ang Diyos ay tutugon. Maniwala po tayo. God will answer all our petitions according to His will. Remember, kapag tayo lalapit sa Panginoon, isa-isip mo na merong assurance ng Diyos ay talagang tutugon sa ating mga panalangin. Tandaan po natin yan. At ganun din naman, when you come to God in prayer, make sure kung ano ang iyong specific na kailangan. Okay? Alam ng Diyos ang kailangan mo, pero ang Diyos hindi huhulaan ang iyong kailangan. Kinakailangan kang maging specific. Kasi kapag specific ka, sinasabi mo na, Lord, by faith, ito ay tutugunin mo. Ito yung mangyayari. Hindi yung kung anong dumating, yun na lang. Hindi ganun. Kinakailangan specific. At kapag specific yan, talagang mananampalataya. Okay? So alam natin na ang Diyos ay hindi nagtataboy sa sino man na lumalapit sa Kanya. Anak ka ng Diyos, may karapatan kang lumapit sa Kanya. At naniniwala ako na ang Diyos ay tutugon sa iyong kahilingan ayon sa iyong kalooban. Ang Diyos ay pag-ibig, ang Diyos ay
makatarungan. Ganon din naman, ang Diyos ay napakabuti at ipagkakaloob niya ang kailangan natin. Magpalain ng Diyos ang bawat isa at hopefully tayo pong lahat ay lumago sa ating pong buhay pananalangin. Keep praying. Pray every day. Keep praying. Prayer in the name of Jesus. O pray in the name of Jesus. Mahal ka ng Diyos at sana tayong lahat ay sama-samang lumago sa ating Panginoon. God bless you. Hallelujah.